Na ayon daw po sa DOJ, eto daw pong si Saldico ay nakaalis na ng Czech Republic mga kababayan. At sinasabi dito na nakalaya na eto pong si Saldico sa Czech Republic. So kung eto po ay nakalaya, ibig sabihin na-aresto po siya doon at na-detain po siya doon. Hindi po fake news yung sinabi ng ating mahal na presidente. Ano po, so ito, i-play po natin. Nakalaya na at nakaalis na ng Czech Republic si dating Congressman Zaldico ayon sa Department of Justice. Sa kabila nito, kumpiyansa ang DOJ na maiuwi pa rin sa Pilipinas si Ko. Nasa front ng balitang yan si Camille Samonte. Kasi 'di ba sabi nga mga kababayan, mahaba nga yung proseso na kailangan gawin ng ating pamahalaan at hindi po basta-basta mapapauwi ng bansa ito pong si Saldico. Lalo na at ayon nga po sa Czech Republic authorities, wala naman pong kasong isinampa doon laban po dito kay Saldico at kaya naman po na-detain o na-aresto etong si Saldico kasi nga mga kababayan gumamit po ng peking passport. So ngayon ang isa po dito kung mapapansin po ninyo na sinabi din ng Czech authorities, wala naman pong red notice na nagre-request mga kababayan na ito pong si Saldico ay ikulong nila ng mahabang panahon hanggang sa madala dito po sa ating bansa. Kaya nga ang pinakamainam na paraan po dito, bukod sa inaayos ng DOJ, yung pagpapabalik dito po kay Saldico, ang dapat po nilang gawin, mag-request na rin po sila mga kababayan ng red notice para nang sa ganon mapabalik na ng Pilipinas ito pong si Saldico sa lalo't madaling panahon. Ano po, anyway, tuloy pa natin. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. Yan ang ibinalita ni Justice Secretary Frederick Vida. Tsaka take note mga kababayan na una pa lang naman alam na natin pare-parehas walang naging partisipasyon ang Pilipinas sa pagkakadetain ni Saldico sa Czech Republic at binasa ko pa nga sa inyo yung post na inilabas mga kababayan nitong si Sian Gasa na kung saan sinasabi nga mga kababayan na kaya na-aresto eto pong si Saldico dahil nga kulang yung mga dokumentong dala. Una mga kababayan at tayo dito kay Secretary Vida gumamit ng peking passport etong si Saldico. At maliwanag din naman na sinasabi ng Czech Republic na wala namang nakapending na kaso si Saldico doon para i-detain ng matagal na panahon. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Tapos makipagbulong sa mga opisyal ng Czech Republic kaugnay ng pagkakahuli kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Vida, pinalaya na Czech authorities si Ko matapos mahuli dahil sa kakulangan ng travel documents. Matipid din daw ang sagot ng mga opisyal ng Czech Republic nang tanungin nila kung bakit pinalaya ang dating kongresista. Baka nagkaroon ng hocus-pocus dyan. Kaya napalaya etong si Saldico. Alam nyo naman, napakapera nitong si Saldico, I think billionaire etong si Saldico mga kababayan, at kahit nagtataguyan bilyon-bilyon pa rin yung pera niyan. Kaya nga sa totoo lang kaya niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin, pero hanggang kailan niya magagawa yan? Kasi biruin nyo ang ating pamahalaan kumikilos na para mapabalik sa lalo't madaling panahon ito pong si Saldico dito po sa ating bansa. At hindi naman po tumitigil ang DOJ mga kababayan sa paghahanap ng mas alternatibong paraan para maibalik ng legal ito pong si Saldico sa bansang Pilipinas. At kung kailan siya nakaalis ng bansa, nang dumating daw ang DOJ doon noong Biyernes, ang alam daw ni Vida ay nasa kustodiya pa ng Czech Republic si Ko. As for that reason, they reiterated that he is no longer within the territory of the Czech Republic. We also asked them when they did release, they said they can no longer furnish additional information. They're taking a position. I hope you understand that we should respect that. Okay. When I tried to pry, without being arrogant or something, static way, di ba? Of course. Can you share with us, after confirming that he is no longer within the territory of the Czech Republic, di ba? politely ask, can you... alam nyo kasi mga kababayan, etong si Saldico, di ba, nahuli gumamit ng peking passport. Hindi na yan makakaalis pa ng Czech Republic mga kababayan. Naandyan lang yan sa Czech Republic. At habang pinahihinog pa dyan si Saldico, unti-unting inaayos ng DOJ yung mga proseso na pwedeng magamit po nila mga kababayan para mapabalik sa lalo't madaling panahon etong si Saldico dito sa ating bansa. Share further information
Siyempre, may anting yan eh. We can no longer share for additional information na wala. Sabi ni Rolly Santos, malapalos pala itong si Ko. Eh baka may anting, no? May ano ba tawag doon? Yung bertong putik ba yon? Parang may pagkaganon, mga kababayan, no? Kaya ngayon, malaya pa rin si Ko. The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. Tama. He Tama. is not detained. Posibleng nasa Europe pa si Ko, pero hindi masabi ni Vida kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Land travel daw ang ginagawa niya, kaya nakakaikot siya sa Schengen area kahit hindi ginagamit ang kanyang pasaporte. Pero nakuha na raw nila ang impormasyon ng sasakyan na ginagamit ni Ko at driver na kasama niya. Tumbang nga na si Vida na idetalye ito. Noong April 16, nagkakuha ng impormasyon ng gobyerno ng Pilipinas na nahuli si Ko sa border ng Germany dahil sa immigration violation. Expired na daw ang pasaporte na dala ni Ko noon. Ayon kay Vida, may 3 Philippine passport na hawak si Ko at kasama dyan ang pinakansela ng Department of Foreign Affairs. Aminado rin ang kalihim, naguluhan siya sa naging pagtugon ng Czech authorities sa sitwasyon ni Ko. I disappointed for lack of further knowledge. They express that they do understand the gravity, the concern of the Filipino public. I'm confused. Eh di baka nga may hocus-pocus na nangyari dyan, kaya malabo ang sagot ng Czech authorities. Kasi baka mamaya, mga kababayan, sabi ko nga, mapera itong si Zaldico. Kayang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Kayang-kaya niyang gawin, lahat ng gusto niyang gawin makatakas lamang sa kanyang pananagutan. Kaya nga, mga kababayan, kung malabo yung sagot ng Czech authorities, eh baka malabo din yung pagpapalaya nila o malabo din yung naging proseso ng pagpapalaya nila dito po kay Zaldico. The legal parameters where this is coming from. Sa ngayon, umaasa ang DOJ na mailalabas na ng Interpol ang red notice laban kay Ko. Ito ay request sa iba't ibang bansa para hanapin at pansamantalang arestuhin na ang isang taong wanted. Yun nga lang, hindi obligado ang mga bansang ipatupad ito. Anong possible? Hindi naman natin pwedeng papuntahin ng pulis natin doon. At panghuli, magdampot. Hindi naman yung kinikilala na alternative, di ba? Ang ano dito is that's why we explore for other bilateral or multilateral agreements and we invoke particular provisions in the matter. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ng DOJ na maiuwi sa Pilipinas si Ko. Kung may babalik ba siya sa Pilipinas para maharap ang mga kasong siya kinakaharap at siya nasasakdal, opo. Gano'n kayo kakumpiyansa? 99%. 99%! Sabi ni Secretary Vida mapapabalik ng Pilipinas etong si Zaldico. So ako, mga kababayan, naniniwala ako dito kay Secretary Vida, naniniwala ako sa 99% niya na mapapabalik ng Pilipinas eto pong si Zaldico. Look at this, sabi nga nila, hindi naman binibilang yung nadadapa ka eh. Ang mahalaga yung pagbangon at may natutunan tayo. Pero hindi ko tinuturing to na mistake. Nadelay lang tayo. Use it as a Nakarating na raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang nangyari kay Ko. Nanindigan din ng DOJ na hindi premature ang paghayag ng Pangulo na nahuli si Ko noong April 16. Tama. Balita mula sa Kasi nahuli naman nga talaga si Zaldico. Ano ba pwede natin itawag doon, mga kababayan? Ako, para sa akin yung may personal opinion, nahuli talaga siya, kaya nga siya na-detain Kasi gumamit siya, mga kababayan, ng peking pasaporte at kulang yung dokumento niya. Yun. Pero maliwanag din naman, mga kababayan, na walang partisipasyon ng Pilipinas sa pagkaka-aresto po nito pong si Zaldico. Ang katotohanan po dyan, hinarang siya ng Czech authorities kasi nga, mga kababayan, kulang. Kulang yung kanyang dalang dokumento, kulang yung kanyang, paano ko ba ipapaliwanag? Peke yung kanyang passport. Kaya nga siya pinara, hinuli at dinitain. Mga kababayan, yan yung pagkakaintindi ko pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, mga kababayan, ito, basahin po natin kasi nagyayabang. Ito pong si Paulo Duterte. At ayon po dito sa Abante, tunay na tabloidista, Pulong Duterte kinwestiyon ang depensa ng Malacanang sa nahuli statement ni PBBM.
Sabi daw dito mga kababayan, tinawag ni Davao City Representative Pulong Duterte na malinaw na pagtakip daw po ang depensa ng Malacanang sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagkakahuli daw kay dating Congressman Saldico sa Czech Republic. Kung mapapansin nyo po, April 16 unang nag-post ang Pangulo na ang kanyang mensahe na nahuli na si Saldico. Pag sinabing nahuli si Saldico, it does not necessarily mean na ito ay arrest. Paliwanag pa ni Palos Press Officer, Attorney Clark Castro sa press briefing nitong Lunes. Kasi nga mga kababayan, kita nyo ha, para sa akin, nahuli talaga etong si Saldico dahil nga kulang ang dokumento niya. Gumamit siya ng peking passport, kaya siya na-detain. Ano po dyan sa Czech authorities? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, basahin pa natin. Sa isang pahayag iginiit ni Duterte na hindi ito simpleng usapin ng semantics, kundi isang pagtatangka umanong ilis daw ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking issue tulad ng korupsyon. Sabi pa dito mga kababayan, ni Duterte, ganun na pala ngayon. Kapag ka nahuli, hindi aresto. Baka next time, kapag ka nakulong, sabihin nila nagpapahinga lang sa loob. O di kaya ang pagnanakaw ay panghihiram lang actually. Yan yung sabi dito ni Basti Duterte. Pero sa akin mga kababayan, uulitin ko, ang tingin ko dito nahuli kaya na-detain. Nahuli kaya na-detain. Yun siguro yung gustong ipahiwatig mga kababayan, sabihin ni Jose Clark Castro nung natanong siya patungkol po dito. At ako hindi ko tinitingnan na nagkamali ang presidente doon o fake news yung sinabi ng presidente kasi maliwanag naman talaga na nahuli itong si Saldico ng Czech authorities kasi kulang ang dokumento at gumamit ng peking passport. So ano itatawag natin doon? Di po ba mga kababayan kaya siya na-detain? At hindi po fake news yung sinabi ni PBBM. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, dagdag pa niya, tila flexible, adjustable at very convenient. Umano ang bagong diskorsyo ng administrasyon kung saan ang publiko paang kailangang umangkop sa tinatawag nilang creative writing. Sa totoo lang, hindi na ito simpleng semantics. Ito ay malinaw na pagtatakip at habang abala sila sa pag-ikot ng salita, mas lalong lumalabas kung gaano nila gustong ilihis ang usapan sa mas malaking issue, lalo na sa korupsyon. Dagdag pa niya, samantala kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Bida nitong Martes na wala na sa kustudiya ng mga otoridad ng Czech Republic etong si Ko. Kasi nga mga kababayan, wala naman talagang kaso si Saldico sa Czech Republic mga kababayan. At isa pa, walang red notice, eto pong si Saldico. At ang may hawak sa kanya ay Czech authorities. At alam naman natin kahit nahuli siya mga kababayan, detain lang naman yung nangyari po sa kanya mga kababayan. So yun yung dahilan siguro kaya itong si Saldico mga kababayan nakalabas. At nakalaya na dito po sa pagkakadetain sa Czech authorities. So para sa akin mga kababayan, uulitin ko wala pong mali sa inihayag ng ating mahal na presidente. Ipinaalam lang nila na nabiso etong si Saldico ng Czech authorities dahil nga sa kakulungan ng dokumento at dahil na nga mga kababayan sa paggamit ng peking pasaporte. At maliwanag din naman sa post ng presidente, wait nga lang, asan ba yun? Sabi dito mga kababayan, nahuli na si Saldico. He is now detained. Maliwanag nakalagay dito. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without paper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Sinabi din ng presidente na nasa kustudiya ng Czech authorities ito pong si Saldico. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal process are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep, sabi nga dito, we will keep the public information as development unfold. Yan yung sabi dito ng ating mahal na presidente. Maliwanag na sinabi dito na huli si Saldico at si Saldico ay nakadetain mga kababayan sa Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Yan yung sabi ni PBBM
Kaya nga para sa akin mga kababayan, yung nangyari kay Saldico, talagang nahuli po siya at na-detain mga kababayan dahil nga sa paggamit ng peking passport at dahil hindi sapat yung kanyang dokumentong dala. Ano po mga kababayan, kaya siya nahuli. So ngayon, mga kababayan, dito kina Basti Duterte, di ko alam kung ano yung gusto nilang i-point dito. Pero ang tingin ko dito mga kababayan, gusto lang nilang kumuha ng simpatsya sa mga kababayan Pilipino po natin at palabasin na walang ginagawa ang ating pamahalaan laban po dito kay Saldico. Yun yung gusto po nilang mangyari at pinapalampas na lamang po yung investigasyon patungkol po sa maanumalyang flood control. Pero uulitin ko mga kababayan ang ating pamahalaan ay kumikilos para papanagutin lahat ng mga sangkot sa maanumalyang flood control at hindi na ako magtataka kung lalabas ang pangalan ni Paulo Duterte na isa sa posibleng sangkot kasi nga hanggang ngayon palaisipan pa rin kung saan niya ginamit yung 51 billion pesos na nakuha ng kanyang distrito at hindi malaman kung saan niya dinala. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga issue po na ito na pinag-usapan po natin?